muna ako sa mga magulang ko. Sana payagan ako. Oo nga, sana. Sana pumayag si Tito tsaka si Tita. Total, bakasyon naman eh. Oh, Rita. Napatawag ka. Ani! Ang saya-saya dito sa summer! Ang ganda pa ng tanawin. Oo nga eh. Nakita ko yung pictures niyo ni Sam sa FB. Sayang nga wala ka dito. Mas masaya sana kung nandito ka. Eh, hindi ako pinayagan eh. Masyado daw malayo yan, tapos puro pa tayo mga babae. At wala pa raw tayong kasamang nakakatanda. Baka raw kung mapano pa tayo. Yung parents mo talaga masyado kang binababy. Ganun talaga. Sige na, Ani. Tawagin na lang kita mamaya, ah. May nag-aaya sa amin dito na isang babae. Ituturo niya daw kami dito sa Samar. Dun sa lugar na konti lang daw nakakaalam. Saan yun eh? Biringan? Doon niya daw kami dadalhin. Biringan? Saan yun? Hindi ko rin alam eh. Basta sabi ng babae magdadala sa amin. Maganda daw doon sa Biringan. Ganun ba? Oh. Sige, Rita. Enjoy kayo dyan ha. Ingat kayo. At pasalubong pagbalik nyo ha. Sige, dadalhan ka namin ng madaming pasalubong. Hello, Santos Residence. Hello? Pwede pong makausap si Annie? Si Annie po to. Sino po sila? Annie, si Tito Joseph mo to, ang tatay ni Rita. Pila-pila. Oh, Tito Joseph. Napatawag kayo. Bumalik ka po ba si Rita? Yun lang hariha eh. Kaya ako napatawag. Kasi wala pa si Rita. Dapat kahapon pa siya bumalik mula sa Samar. Ang paalam lang sa akin, 1 linggo lang daw sila doon. Wala pa siya dyan sa inyo. Oh, wala po eh. Nag-aalala na ako sa anak kong yan. Baka ako napano na eh. Hindi man lang magawang tumawag. Diyos ko po. Pati ibang magulang ng mga kasama sa bakasyon na yun, nag-aalala na rin. Tito Joseph, huwag po kayo magpanik. Baka na-enjoy lang nila Rita yung bakasyon dun sa Samar, kaya napatagal. Pero hindi kasi ugali ng anak kong yun ang hindi magpaalam eh. Eh, baka po nawalan ng load o kaya na-low bat, kaya hindi makatawag sa inyo. Ani, Iha, may nasabi ba sa'yo si Rita kung saan kamo sila sa Samar nagpunta? Opo, pero wait, alalahanin ko lang po ha. Sa Buro... Hindi, Biri... Ayun, sa Biringan daw po sila pumunta. May babae raw na nag-aya sa kanila para dalhin sila dun. Sige, salamat Ani ha. Maya-maya pupunta na kami ng asawa ko sa Samar para hanapin si Rita. Iba na talaga ang kutob ko eh. Hayaan niyo po, Tito. Ipagdadasal ko po na sana ligtas po si Narita. Popoy at Hasmi nagpunta sina Tito Joseph at ang asawa niya sa Samar. Pero nagulat sila nang malamang wala raw Biringan na bayan sa nasabing probinsyang iyon. Ilan na raw ang pinagtanungan nila kung nasan yon, pero walang makapagturo kung nasaan ang nasabing bayan, na sobra naman nilang ikinataka. Mahigit 1 buwan ding nanatili sa Samar sina Tito Joseph. Humingi ng tulong sa mga pulis doon at nagpamudmod ng mga larawan ni Rita para matuntun at mahanap kung nasaan nga ba ang anak nila. Pero magkagayon pa man, bigo silang mahanap si Rita. Bigo silang nagbalik ng Maynila na puno ng lungkot. Masakit para sa mag-asawa dahil walang kasiguraduhan kung makikita pa ba nila ang anak nila at kung nasaan ito. Pero hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na babalik si Rita. Bilang kaibigan, masakit din para sa akin na nawala si Rita. Namiss ko ng husto ang kaibigan ko. Araw-araw sinusubukan kong tawagan o i-text ang number niya sa pagbabaka sakaling sumagot siya. Pero laging cannot be reached. Pero lumipas ang ilang taon, walang Rita na nagpakita kina Tito Joseph. Walang Rita na kumontak o nagparamdam man lang sa akin. Hanggang isang araw, Annie! 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 Gumising ka! Sino yan? Sino ka? Annie, ako to. Si Rita. Rita? Rita, ikaw na ba yan? Nag-iba na yung itsura mo. Mas kumanda ka, tsaka parang umiilaw ka. Oo, Annie, ako to. Kamusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw?
Eto, masaya na ako kung nasan man ako ngayon. Nasaan ka ba ngayon? Ilang taon ka nang hinahanap ng mga magulang mo? Ilang taon ka na namin hinahanap? Pati sinasam na kasama mo napunta doon sa bilingan. Nasaan na kayo? Nasa bilingan pa rin kami, Annie. Bilingan pa rin? Bakit nandyan pa rin kayo? Bakit di pa rin kayo bumabalik ng Maynila? Annie, masaya na kami dito sa bilingan. Masaya na kami lahat dito. At hindi na kami babalik dyan sa Manila. Ayos na ang kalagayan namin dito. Kaya huwag na kayo mag-alala pa sa amin. Paano mga magulang mo, Rita? Hindi mo ba alam kung gano'n sila nag-aalala mula nang mawala ka? Hinanap pa nila dyan sa Samar. Pero sabi ng mga taga dyan, hindi raw nila alam kung saan ang biringan. Talagang hindi nila makikita ang bilingan. Piling tao lang nakakapunta dito. Piling tao? Pinipili lang ni Carolina kung sino yung gusto niya papuntahin dito sa bayan nila. Carolina? Sino si Carolina? Siya yung babae na dala sa amin dito sa bilingan. Siya pala yung reyna sa bayan na to. Kala na si Junior Rap. Sayang na, Annie. Ikaw Pinalabas daw mo ng pagkakataon mo. Tinood to. Maganda dito sa bilingan, Annie. Ako pag Mababait niya pa yung kayo mga pa taga nga. dito. Ako daw pag niya kulang sa mga yawa. Hayaan mo. Ipapakiusap ko kay Carolina. Mayayain ka niya ulit pumunta dito. Pero Rita, Siya hindi man ka daw taga daw. dyan. Siya Hindi dyan ang buhay mo. Gani no tikalo Nandito sa Manila. May kung pangayuhan siya dati. Wala ka bang balak na May balikan manangayos sila? siya. Wala ka bang balak na balikan kami? Kaya nga kita dinadalaw ngayon eh. Para magpaalam. Baka ito na rin yung huli nating pag-uusap. Hindi lang, Rita. Dito na ang buhay ko, Annie. Dito na sa bilingan ang buhay namin. Siguro, kung makakapunta ka dito, masasabi mo rin na gusto mo nang tumira dito. At di mo nagugustuhin bumalik pa dyan. Pero Rita, gusto ka namin bumalik. Gusto ka namin dito ka na lang. Ang mga magulang mo, hindi mo ba sila mahal? Hahayaan mo bang habang buhay sila mag-aalala kung nasan ka? Kung babalik ka pa sa kanila? Rita, nag-iisa ka lang nilang anak. Ako nang bahala sa kanila, Annie. Sige, mauna na ako. Paalam. Sandali lang, Rita. Sandali! Rita! Panaginip lang pala. Pero, parang totoo. Parang nakausap ko talaga si Rita. Sandali lang, nandiyan na. Tito Joseph, Oh, Ani, napadalo ka. Tara, pasok ka. Tito, kumusta na po kayo? Ito, ayos lang. May balita na po ba kayo tungkol kay Rita? Ani, wala pa eh. Malapit na nga ako mawalan ng pag-asa eh. Tagal po ang loob mo, 100! Tito. Sinusubukan ko naman, Iha. Alam mo po, napanaginipan ko po si Rita nung isang gabi. Saan na? Ha? Talaga ba? Ay, okay, wait. Opo. Sabi niya sa akin, nasa bilingan pa rin daw siya. At masaya na daw siya doon. Biringan, bisit na biringan na yan eh. Nasaan ba yan? Binaliktad na namin ang Samar, hindi pa rin namin makita. Ultimo mga tao doon. Hindi mo malaman kung wala ba talagang alam o may tinatago lang. Kulang na lang tutukan ko sila ng baril para lang magsalita pero wala pa rin eh. Totoo, sabi niya dito sa panaginip ko. Ay, Napakaganda daw ng tete, bilingan. Hindi naman po siya nag-aano pero baka may lugar na ganun sa Saman. Baka po sakali lang. Ewan ko, Ani. Ginawa na namin lahat na magagawa namin. So sa'yo na sold out sa Sige po, dosi, Tito. oy. Tutulong po ako. Yeah, I mean, sa'yo pa Susubukan na ko sold pong out pumunta ang na dosi sana. nga number ba? Ihawag na. Sa Baka kung ilaha. paano ka pa eh. Hindi po, Tito. Mag-iingat po ako Walang pa gani mabuti. alas 8. Babalitaan Ay, ko bago kayo. na nag-alas 8. Kuyawa. Sige. Close man siguro. Pero Ani, magdoble ingat ka ha. Hindi natin alam kung anong totoong nangyayari. Baka pati ikaw mawala din. Gaya ng pagkawala ng anak ko. Popoy at Hasmin, misteryo para sa akin na naging panaginip ko tungkol kay Rita at sa sinasabi niyang biringan. Oo, panaginip lang yun. Pero pakiramdam ko, para bang totoo yun. Na para bang
Kinausap talaga ako ni Rita. Ilang araw gumulo sa isip ko ang panaginip ko ngayon, na para bang tinutulak ako ng panaginip ko na puntahan si Rita. Lalo pang ang nasundan ng panaginip ko ngayon kung saan sinabi sa akin ni Rita na nag-asawa na raw siya sa Biringan at ang napangasawa raw niya ay isang engkanto. May anak na rin daw sila ng asawa niyang engkanto. Nang mapanaginipan ko ulit si Rita, nagpasya akong mag-leave sa trabaho at magpunta sa Samar. At nagbabaka sakali ako na makahanap ako ng sagot sa misteryo ng pagkawala ni Rita. Saan naman kaya ako magsisimulang magtanong-tanong kung saan ang biringan? Dito na lang kaya kay Kuya. Kuya? Kuya? Bakit po? Kuya, may hinahanap kasi akong lugar eh. Kaso di ko alam kung saan. Baka alam mo. Anong lugar po yung hinahanap nyo? Hinahanap ko po yung biringan. Alam niyo po ba kung saan yun? Pwede Naku, hindi ko alam yun eh. Sige na ha. Or gusto niyo mo Ano buo? nangyari dun? Buo. Ba't ganun yung reaction nun? Wala patawad pang patapan. Saan pa ba ako magtatanong? Oras. Ay, ito kay tatay. Tay? Tay, pwede po ba magtanong? Alas 10. Ano yun, Iha? Alas 10. Malapit lang po ba dito yung biringan? Ano ka mo, Iha? Biringan po. 6 Iha. for imong balan. Malayo ang biringan dito. Ganun po ba? Kasi yung sabi sa akin ng kaibigan ko, malapit daw po yung biringan sa Kalbayog eh. Iha. Wala pa man ang Oo, tapal. bandang Kalbayog ang biringan. Taon-taon pa. Hindi mo yun Patayan na lang mapupunta. po niya na lang. Oh, sige, Bakit po? sure. Mahal po bang pamasahe doon? Butang, ibutang lang ako dira sa imong Hindi basta Sige, pera ang wala. kabayaran pa. 9-6 po. Hindi ko po kayo maintindihan. Pila. Pintas pinta. Iya. Pintas 10 na. Tayo Kaluluwa. ang kuan. Sabay. Kaluluwa mo ang kabayaran kung gusto mo makapunta doon. 99. At wala nang balikan kapag nakarating ka doon. 29 ako. Sige na, mauna na ako sa'yo. Sige. Sige po. Kaya Salamat po. ka. 50. Butay 50. Ay, kanino pa ako Kera? naglalakad? Wala man lang makapagturo Kare? sa akin kung nasan yung biringan na yan. Go. Hindi naman nata talaga totoo yung lugar na yun eh. Niloloko lang yata kami ni Rita. Napapagod na ako. Sige, isang subok na lang. Isang tanong na lang at pag di pa rin nasagot ang tanong ko, aalis na ako. Kuya, excuse me po. Bakit? May tutulong ba ako? Opo, kuya, pwede po magtanong. Oo naman. Tanong ko lang po sana kung saan dito yung biringan. Ano ka mo? Biringan po. Biringan? Baka borongan yung tinutukoy mo. Hindi kuya, biringan po talaga yung tinutukoy ko. 50. Sigurado kang biringan yung hinahanap mo? Opo, Alam mo, miss, hindi lang ikaw ang nagtanong sa akin kung nasa ang biringan na yan, ha? talaga po? Oo. Alam mo bang ang dami ng haka-haka dyan sa biringan na yan, pero sa tagal ko rito, hindi ko man nakikita kung saan yung biringan na yan. Ano po ba? Oo, miss, eh. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung paghanap sa Masali, alas biringan. 10. Kasi baka matulad ka sa mga nauna sa'yo na naghanap din sa biringan, miss. Anong nangyari sa kanila, kuya? Hindi na sila muli nakita pa. Papayat Asmi na hiwagaan ako sa sinabi ng pinagtanungan kong yon tungkol sa biringan. Na lahat daw ng mga nakakapunta roon ay basta na lang naglalaho at hindi na nakakabalik pa. Kaya nagtanong-tanong pa ako, pero karamihan na napagtanungan ko, para bang ilag o takot kapag nababanggit kong salitang biringan. May nakapagsabi pa sa akin na huwag ko raw banggitin ang pangalan ng bayan na yun dahil daw baka kunin ako ng mga engkanto at dalhin ako doon. Imani, May isang Lawrence. kwento akong narinig tungkol sa lumubog na barko noon malapit sa Samar, taong 100 tanan, 1987, Lawrence. kung saan marami ang namatay. Pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa ng mga namatay roon ay dinala sa biringan, sakay ng barko. Sa katulayan nga raw, nagpapakita pa ang multo ng nasabing barko sa ilog malapit doon tuwing sasapit ang dilim. Marami pa ako nalamang mga kwento tungkol sa biringan. Pero para sa akin, hanggang hindi ko nakikita ang nasabing bayan, ay hindi pa rin ako maniniwala. Dear MOR, uncut. Hashtag Dear MOR, Biringan. Papayat Hasmin sa pagtatanong-tanong ko pa sa mga tao, ay may nakapagturo sa akin sa isang albularyo, si Kawaldo. Sabi nila, makakatulong daw sa akin si Kawaldo sa paghanap ko sa bayan ng Biringan. Kaso, Dahil lang. nasa kabilang bayan pa raw nakatira si Kawaldo.
Kaya kahit malayo, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan pa siya. Sandali! Sino po sila? Ako nga po pala si Annie. Kayo po ba si Kawaldo? Ako nga. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Iha? May nakapagturo po kasi sa akin sa inyo. Kasi kailangan ko po ng albularyo. Oo, Iha. Bakit magpapatawas ka ba? Hindi po. Magbabakasakali lang po ako kung alam niyo po kung nasa ng biringan. Bilingan ba ka mo? Opo. Halika dito sa loob at pag-usapan natin kung anong sadya mo. At sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Sige po, Kawaldo. May kaanak o kakilala ka bang nawala roon at di na bumalik? Paano niyo po nalaman? Iha, hindi lang ikaw ang turistang nagpunta rito at nagbabaka sakali na makita nila ang bilingan. Hindi lang ikaw nawalan, kundi marami na kayo. Ibig pong sabihin. Iha, isang mahiwagang lugar ang bilingan. Natira ng mga engkanto. Engkanto? Alam mo ba na ang salitang bilingan sa Bisaya ay hanapan ng mga nawawala? Hindi lahat ng tao ay makikita at makakarating sa tinaguriang nawawalang lungsod ng bilingan. Dahil mapili ang mga engkanto roon kung sino ang dinadala nila roon. At lahat ng mga kinukuha ng engkanto papuntang biringan, hindi na makakabalik. Tama ka, Iha. Kakaunti lang ang swerte pang nakapunta ng bilingan at nakabalik dito sa mundo natin. At isa na ako sa maswerteng yun. Ibig pong sabihin, nakapunta na kayo sa biringan? Oo, Iha. Dinala ako minsan ni Carolina doon para kita ng manirahan sa bilingan. Karoon Dali po lang. sinabi niya pangalan. Oo, Iha. Bakit? Carolina rin ang pangalang nabanggit sa akin ng kaibigan ko na nagpasyal sa kanila, nagdala sa biringan, at ngayon, wala na sila. Yun talaga ang gawain ni Carolina. Ang mangakit at kumuha ng mga tao para manatili na habang buhay sa bilingan. Sino po ba talaga si Carolina? Sa totoo lang, Iha, bawal na bawal banggitin ang pangalan niya. Dahil makakunin ka niya. Bawal din pag-usapan ang tungkol sa bilingan. Pero hindi ko matitis na hindi mo malaman ang lahat kayong nawalan ka ng mahal sa buhay dahil kay Carolina. Sino po ba talaga si Carolina? Si Carolina ang reyna ng bilingan. Nangunguha siya ng mga tao sa mundo natin upang paramihin din ang mga engkanto sa kanyang kaharian. Sinasabi na gusto ni Carolina na maparami pa ang bilang ng mga engkanto sa bilang ng mga tao dahil gusto niyang pamuluan ang mundo. Gusto niya ring masakop ang buong mundo. Kawaldo, kailangan ko ng puno mo. Kailangan ko makapunta ng biringan. Ani, panganib yung iniisip mo. Alam mo ba yun? Parang awa niyo na po, Kawaldo. Alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin para marating kong kaharian ng mga engkanto. Kawaldo, kailangan ko mabawi kay Carolina mga kaibigan ko. Hindi mo na mababawi ang kaibigan mo at maibabalik sa mundo ng mga tao. Dahil ang gagawin nila, ikaw ang kukunin nila para manatili sa mundo nila. Pero nakabalik kayo! Isa lang ako sa mga sinuwerteng nakabalik mula sa lugar na yon. Pero hindi natin sigurado kung magiging kasing swerte kita. Kaya mabuti pa, bumalik ka na lang ng Maynila at kalimutan mo na ang paghahanap sa bilingan. Kung ayaw niyo akong tulungan, ituro niyo na lang sa akin ang daan kung paano makapunta. Hindi na, Iha. Ayoko mapahama ka. Ayoko makasama ka sa bilang ng mga taong nawala sa ating lugar. Popoy at Hasmin, kahit na nakailang pigil sa akin si Kawaldo, ay hindi ako nagpaawat. Desidido akong marating ang bayan ng Biringan. Kaya wala siyang nagawa kundi ituro sa akin ang isa sa mga lagusan kung paano raw makakapunta roon. Itinuro niya sa akin ang daan papunta sa isang puno ng akasya na isa raw sa mga lagusan papasok sa Biringan. Pero habang pinupuntahan ko yun, para bang naligaw ako. Pero hindi ko pa rin makita ang sinasabi ni Kawaldo na puno ng akasya. Inabot na ako ng gabi, kakalakad pero wala akong napala. Inisip ko na baka niloloko lang ako ni Kawaldo dahil nga sa ayaw niya akong makarating sa bilingan. O baka naman, wala naman talagang bilingan at ilusyon lang yun ng kung sino man. Kaya nagdesisyon akong bumalik na lang ng Kalbayo.
Pero ang tagal ko nang nag-aabang ng bus sa daan, ay wala pa rin ni isang bus ang dumarating. Tagal naman. Dinayin mo gawas. Wala pa yung dumadaang masasakyan. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Hello, miss? Hello din po. Anong ginagawa mo Sold dito? out na ning Gabi dosi na. call. Ha? Oo nga po Sold eh. out na ning. Kinabi na ako kakahintay Okay ng lang ang last sasakyan. 3. Dito ko kasi yung abangan nun eh. Papunta kabilang bayan. Kaso ilang oras na ako naghihintay. Wala man lang Sa'yo pa dumadaan. ni sold out na. Ganun ba? Sige, samahan na rin kita maghintay. May pupuntahan din ako eh. Bisan pag sa'yo sold out, Jud. Sige po. Taga saan ka pala? Palagay ko kasi hindi ka taga Samar. Opo, taga Maynila ako. Anong ginagawa mo dito sa Samar? Mahabang kwento. Ganun ba? Eh di pagkwentuhan natin habang nasa biyahe tayo. Teka, ba't nagkaroon bigla ng sasakyan? Hindi ko napansin na dumating to ah. Baka kasi sa iba ka nakatingin kaya hindi mo napansin. Tara, sakay na tayo. Sige po, tara. Tumingin ka sa bintana mo, oh. Teka, nasang lugar tayo? Nasa Calbayog pa ba tayo? Ang ganda sa lugar na to, ah. Tataas at ang gaganda ng mga building. Katandaan, napakalinis. Ang liwanag pa. Punong-puno ng ilaw. Parang umaga dito sa lugar na to sa sobrang liwanag. Wow, ang ganda ng Last to tanawin. 29. Yung mga bundok pa sa malayo. Tapos, Parang ko nasa ibang bansa. 29, Mabuti naman at nagustuhan mo yung 92, lugar na tapos ito. 98, Gusto mo ba bumaba na at libutin natin ang lugar na 28, ito? 82 ang last to. Sige po. Ayaw ninyo kalimpi ang maintain Ang ha, ganda dito. 578, 286. Pero nasang lugar na ba tayo? Samar pa ba to? Ha? Oo, nasa Samar Wala pa ko tayo. papalos eh. Anong bayan to? Sobrang ganda naman. 475. Ani, Ay, nasa bayan ka ng 475. Birin. 485. Ano nalaman ang pangalan ko? At sino ka? 578 o 286. Ako si Carolina, ang reyna ng bayan na ito ng Biringan.